Isipin mo, hawak mo sa iyong mga kamay ang susi sa sikreto ng pananatiling bata habang buhay. Hindi ito mula sa isang science fiction na pelikula o isang mahiwagang tableta. Ito ay isang karunungang higit na sa 1,000 taon ang tanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakadakilang doktor noong sinaunang panahon na si Avicenna ay nag-iwan sa atin ng isang detalyadong gabay kung paano maging 60 taong gulang, pero ang pakiramdam at hitsura ay parang 30 lang. Maaaring mahirap itong paniwalaan, pero ang kanyang sistema ng pagpapabata ay napakabisa pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa video na ito, hindi lang tayo magkukwento tungkol sa mga lumang kasulatan. Hihimayin natin ang isang kabuuang pilosopiya ng kalusugan na may kakayahang pabalikin ang takbo ng oras. Panoorin nyo hanggang dulo at mapagtatanto ninyo na ang tunay na sikreto ng kabataan ay matagal na nating alam, bago pa man naimbento ang mga anti-aging cream at botox. Handa na ba kayong malaman ang mga kaalamang itinago ng ilang siglo? Bago tayo lalong lumalim, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Avicenna. Ang tunay niyang pangalan ay Abu Ali ibn Sina. Nabuhay siya noong ika-10 siglo at hindi lang siya basta doktor. Isa siyang tunay na henyo, isang pilosopo, astronomer, mathematician, at makata. Ang kanyang pinakamahalagang gawa, ang The Canon of Medicine, ay naging pangunahing aklat sa medisina sa mga unibersidad sa Europa at Asya sa loob ng 600 taon. Ito ang nagsilbing ensiklopedya ng kaalaman noong panahong iyon. Pero ano ang pinakamahalagang aral para sa atin? Para kay Avicenna, ang tao ay hindi lamang koleksyon ng mga organo, kundi isang buong sistema kung saan ang katawan, isipan, at espiritu ay hindi mapaghihiwalay. Naniniwala siya na ang sakit ay bunga ng kawalan ng balanse at ang pagtanda ay isang proseso na maaari at dapat nating pabagalin. Ang kanyang diskarte ay hindi nakatuon sa paggamot ng sakit na nariyan na, kundi sa pagpigil nito bago pa man ito magsimula. Dito nakasalalay ang kanyang katalinuhan at kung bakit napakahalaga pa rin ng kanyang mga payo hanggang sa araw na ito. Ang una at pinakaimportanteng pundasyon ng buong sistema ni Avicenna ay ang turo tungkol sa balance o ang tinatawag na mizaj. Naniniwala siya na ang bawat tao ay binubuo ng 4 na likas na elemento o mga likido sa katawan: ang dugo, plema, yellow bile, at black bile. Medyo kakatwa itong pakinggan sa panahon ngayon, di ba? Pero huwag muna kayong manghusga. Sa madaling salita, ito ang sinaunang konsepto ng ating temperament at metabolismo. Kapag balanse ang lahat ng ito, ang isang tao ay malusog, masigla, at nananatiling bata. Pero kapag nagkaroon ng gulo dahil sa maling pagkain, stress, o hindi magandang lifestyle, dito na nagsisimula ang sakit at mabilis na pagtanda. Itinuro ni Avicenna na ang tunay na sikreto sa pananatiling bata ay hindi ang paglaban sa edad, kundi ang patuloy na pagpapanatili ng ating natatanging inner balance. Isipin nyo ang isang timbangan. Sa isang panig ay ang inyong katawan at sa kabila naman ay ang inyong paraan ng pamumuhay. Ang layunin natin ay panatilihin silang nasa perpektong balanse. Ito ang pinakaimportanting prinsipyo dahil kung hindi natin ito maiintindihan, ang lahat ng susunod na payo ay magiging parang listahan lang ng mga panuntunan na walang saysay. Simulan natin sa isang bagay na napakasimple pero madalas nating makalimutan. Ayon sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang hangin ang itinuturing na unang pagkain ng tao. At hindi lang ito tungkol sa simpleng paghinga. Binigyang diin niya na ang pinakaimportante ay ang kalidad ng hanging pumasok sa ating katawan.
Ang pangunahing payo niya, umiwas sa mga lugar na mausok, maalikabok, o malapit sa mga pabrika. Hanggat maaari, mas mainam na madalas tayong pumunta sa mga lugar na malapit sa kalikasan, sa mga kabundukan, o sa tabing dagat kung saan talagang sariwa ang simoy ng hangin. Pero sa modernong panahon, lalo na kung tayo ay nakatira sa gitna ng abalang lungsod, paano natin ito magagawa? Maaari nating i-adapt ang mga turo ni Avicenna. Siguraduhing regular na napapalitan ng hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana. Mainam din ang paggamit ng mga air purifier at humidifier para mapanatiling malinis ang ating paligid. Isa rin si Avicenna sa mga unang nagsulong ng benepisyo ng mga bango o aroma. Inirerekomenda niyang punuin ang tahanan na ng amoy ng rosas, mint o sandalwood. Hindi lang ito pampabango ng paligid. Nakakatulong din ito para maging balance at payapa ang ating emosyon. Kapag nakakalanghap tayo ng malinis at preskong hangin, mas mabilis na naihahatid ang oxygen sa ating dugo. Pinapakalma nito ang ating nervous system at parang nililinis ang ating buong katawan mula sa loob. Ang resulta, mas magandang kutis, masiglang pangangatawan, at mas maayos na pakiramdam sa araw-araw. Lagi nating naririnig na ang tubig ang batayan ng buhay. Pero para kay Avicenna, mas malalim pa ang kahulugan nito. Hindi lang ito basta inumin, kundi isang mahalagang paraan para linisin at muling pasiglahin ang ating katawan. Iginiit niya na dapat tayong uminom ng malinis na tubig mula sa bukal o di kaya'y yung maayos na na-filter. Hindi rin dapat ito sobrang lamig na galing sa ref. Mas mainam ang tubig na nasa room temperature o medyo maligamgam pa nga para hindi mamatay ang apoy ng ating panunaw. Interesante rin ang kanyang pananaw sa dami ng tubig. Hindi siya pabor sa basta-bastang pag-inom ng maraming litro. Ang payo niya, uminom lang kapag nauuhaw. Pero gawin ito ng unti-unti sa buong maghapon. Naniniwala kasi si Avicenna na ang sobrang tubig ay nagbibigay ng dagdag na bigat sa ating bato at puso. Espesyal din para sa kanya ang mga herbal infusion. Pinaglagaan ng rosehip para sa lakas, saan ng mint para kumalma, at tubig na may patak ng rose oil para sa ganda ng balat. Para sa kanya, ang tubig ay isang uri ng transportasyon na nagdadala ng sustansya sa bawat selula at naghuhugas ng mga toksin sa katawan. Sa pagpapanatili ng ating kalinisan sa loob, nagagawa nating manatiling bata at fresh sa labas. Hayaan mong ang iyong pagkain ang maging iyong gamot. Bagamat kay Hippocrates, nagmula ang kaisipang ito, si Avicenna ang nagdala nito sa mas mataas na antas. Binuo niya ang isang sistema ng pagkain batay sa mga katangian nito. Ayon sa kanya, ang bawat pagkain ay may sariling natura. Maaaring mainit, malamig, basa o tuyo. Halimbawa, ang pulot at luya ay itinuturing na mainit, habang ang pipino at pakwan naman ay malamig. Ang sikreto sa pagpapanatili ng kalusugan at kabataan ay ang pagbalanse ng ating sariling misaj o temperamento sa pamamagitan ng ating kinakain. Kung ikaw ay may mainit na natura at madalas makaranas ng mga inflamasyon o pamamaga, mas kailangan mo ng mga malamig na pagkain. Ngunit kung madali ka namang lamigin at laging kulang sa lakas, mga palatandaan ng malamig na natura, dapat ay mas marami kang mainit na pagkain sa iyong plato. Hindi lamang ito basta dieta. Ito ay isang masusing paraan ng pag-ayos sa ating katawan gamit ang ating pagkain. Iminumungkahi rin niya ang pagkain ng mga produktong lokal at naaayon sa panahon dahil ibinibigay ng kalikasan ang eksaktong kailangan natin
sa tamang oras. Ang ganitong paraan ay hindi lang panlaban sa sakit, nakakatulong din ito para maging maningning ang balat, mapanatili ang tamang timbang at mapuno ng sigla ang ating buong katawan. Para kay Avicenna, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda at pagkakasakit ay ang sobrang pagkain. Sabi nga niya sa kanyang sikat na kataga, ang ugat ng karamihan sa ating mga karamdaman ay nagmumula sa ating sikmura. Naniniwala siya na kapag sobra-sobra ang kinakain natin, nahihirapan ang ating panunaw. Hindi na nagagawa ng katawan na linisin ang sarili, kaya naiipon ang mga lason na unti-unting sumisira sa ating kalusugan mula sa loob. Ang payo niya ay simple pero napaka-epektibo. Tumayo mula sa hapagkainan habang may kaunti ka pang nararamdamang gutom. Isipin mo na ang iyong tiyan ay parang isang kaldero. Kung pupunuin mo ito hanggang sa itaas, walang matitirang puwang para mag-alab ang apoy ng iyong panunaw. Sa halip na matunaw ng maayos, ang pagkain ay parang mabubulok lamang sa loob na nagiging sanhi ng pagbigat ng pakiramdam at pagkalason ng katawan. Pinayuhan din tayo ni Avicenna na kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti ang bawat subo. Hindi lang ito nakakatulong sa digestion, kundi nagbibigay din ito ng oras sa ating katawan para maramdamang busog na tayo. Ang pagiging katamtaman sa pagkain ang pinakasimple at pinakamabisang paraan para mapanatiling magaan ang katawan, matalas ang isip, at mapahaba ang ating kabataan. Sa mundo nating puno ng fast food at labis na pagkain, ang payong ito ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ang paggalaw ay kayang palitan ang anumang gamot, ngunit walang gamot ang makakapalit sa paggalaw. Ang prinsipyong ito ni Avicenna ang pundasyon ng modernong rehabilitasyon. Ngunit, hindi niya itinuturo ang pagpapakapagod ng husto sa gym. Para sa kanya, ang tunay na sikreto ay ang katamtaman at regular na pagkilos. Ang pinakaepektibong ehersisyo para sa kanya ay ang paglalakad sa katamtamang bilis, lalo na kung gagawin ito sa sariwang hangin. Pinapahalagahan din niya ang pangangabayo, paglangoy, eskrima, at maging ang pagsasayaw. Ang pangunahing layunin ng paggalaw, ayon kay Avicenna, ay ang paganahin ang dugo or pabilisin ang sirkulasyon upang hindi magbara o mag-stagnate ang mga likido sa katawan. Ang hindi paggalaw ay itinuturing niyang simula ng mga sakit at maagang pagtanda. Ang pagkilos ay dapat nagbibigay ng saya, hindi ng matinding pagod. Kung pagkatapos mong mag-ehersisyo ay nararamdaman mo ang kaaya-ayang init at dagdag na sigla, ibig sabihin, tama ang iyong ginagawa. Ngunit kung ikaw ay tumba na sa pagod, sumobra ka na, at maaari itong makasama sa iyong kalusugan. Ang regular at masayang paggalaw ay nagpapanatili ng lakas ng ating mga kalamnan at lambot ng mga kasukasuan. Higit sa lahat, sinisiguro nito ang maayos na daloy ng dugo sa lahat ng parte ng katawan, pati na sa ating balat, na siyang nagbibigay ng natural na epektong pampabata. Para kay Avicenna, ang pagtulog ay hindi lang basta paghinto sa paggawa. Ito ay isang sagradong sandali kung kailan ang ating katawan ay kusang nagpapagaling at nag-aayos ng sarili. Binuo niya ang tinatawag na sining ng tamang pagtulog. Una sa lahat, mahalaga ang disiplina sa oras. Payo niya, dapat tayong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw alinsunod sa siklo ng kalikasan, ang paglubog at pagsikat ng araw. Para sa kanya, ang pinakaepektibong oras ng pagtulog ay sa unang bahagi pa lang ng gabi. Pangalawa, kailangan ng tamang paghahanda. Iwasan ang mabibigat na kain, matitinding emosyon, o nakakapagod
na pag-iisip bago mahiga. Mas mainam ang maligamgam na paliguan na may mga herbal, pakikinig sa banayad na musika, o kaya naman ay pagbabasa. Pangatlo, ang kondisyon ng silid tulugan. Dapat itong presko, tahimik at madilim. Binigyang diin din niya pati ang posisyon sa pagtulog. Mas mabuting magsimula sa kanang bahagi ng katawan upang matulungan ang ating atay bago lumipat sa ibang posisyon. Ang malalim at dekalidad na tulog ay ang oras kung kailan ginagawa ng ating katawan ang mga repair works. Pinapalitan ang mga lumang selula, nililinis ang mga lason sa utak, at binabalanse ang ating mga hormone. Ayon kay Avicenna, ang kakulangan sa tulog ay ang pinakamabilis na daan patungo sa maagang pagtanda. Si Avicenna ang isa sa mga unang manggagamot na nagpaliwanag sa malalim na ugnayan ng ating emosyon at pisikal na kalusugan. Ayon sa kanya, ang mga damdaming gaya ng galit, takot, lungkot at inggit ay nagsisilbing lason sa ating katawan. Nagdudulot ang mga ito ng pananakit, problema sa panunaw at paghina ng ating resistensya. Isinulat niya na ang matinding galit ay tila nagpapakulo ng dugo at sumisira sa atay, habang ang matagal na kalungkutan naman ay nagpapalamig sa katawan na nagiging sanhi ng sakit sa baga at mga kasukasuan. Ano ang kanyang naging solusyon? Ang paglilinis ng ating kalooban. Pinayuhan niya tayong huwag itago ang ating nararamdaman. Pagkus ay damhin ito at hayaang lumipas. Upang makamit ito, inirekomenda niya ang pakikipag-usap sa mga taong may sapat na kaalaman, pakikinig sa mga nakatatahimik na musika, at pagmamasid sa ganda ng kalikasan. Naniniwala si Avicenna na ang kagalakan, tawanan, at pagmamahal ang pinakamabisang gamot sa lahat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, ang kakayahang magpatawad, at ang hindi pagtatanim ng galit ay hindi lamang mabubuting katangian. Ito ay mahahalagang kondisyon para manatiling bata. Dahil ang anumang bigat ng loob ay tiyak na makikita sa ating mukha sa anyo ng mga kulubot at tensyon. Sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating isip, na pananatili rin natin ang kinis ng ating balat at ang kislap ng ating mga mata. Sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa emosyonal na kalusugan, tatalakayin natin ang pananaw ni Avicenna sa kapangyarihan ng sining. Naniniwala siya na ang mga maayos na tunog at magagandang imahe ay may kakayahang magpagaling ng kaluluwa, na kalaunan ay nagpapabuti rin sa ating pisikal na pangangatawan. Maituturing si Avicenna na isa sa mga nagpasimula ng music therapy. Gumamit siya ng mga partikular na himig para sa iba't ibang karamdaman, mga banayad at kalmadong melodiya para sa mga nakakaranas ng galit o pagkabalisa, at mga masisiglang ritmo naman para labanan ang tamlay at lungkot. Para sa kanya, ang musika ay direktang nakakaapekto sa ating tibok ng puso, paghinga, at maging sa daloy ng ating dugo. Binigyang halaga rin niya ang mga bagay na ating nakikita. Pinayuhan niya tayong paligiran ang ating sarili ng kagandahan. Maging ito man ay mga likhang sining, ang ganda ng kalikasan, o ang payapang daloy ng tubig at mga bulaklak. Ang lahat ng ito ay naglilikha ng armonya sa ating kalooban na nagbibigay din ng kalusugan sa katawan. Sa modernong mundo, madalas tayong nalulunod sa ingay at gulo. Kaya naman, simple lang ang payo ni Avicenna. Sadyain nating punuin ng kagandahan ang ating buhay. Ang pakikinig sa magandang musika, pagbisita sa mga museo, o simpleng paglalakad sa parke ay hindi isang luho. Ito ay isang mahalagang pangangalaga o hygiene para sa ating kaluluwa upang mapanatili ang ating panloob na liwanag at sigla.
Noong panahon na napapabayaan pa ang kalinisan sa Europa, si Avicenna ay abala na sa pagsusulat tungkol sa kahalagahan ng pagiging malinis. Para sa kanya, ang kalinisan ay hindi lang simpleng pag-aayos ng sarili. Ito ay isang makapangyarihang sandata para makaiwas sa mga sakit. Ipinapayo niya ang pagligo araw-araw gamit ang maligamgam na tubig sa halip na malamig para hindi mabigla o ma-stress ang ating katawan. Detalyado rin niyang ipinaliwanag ang mga benepisyo ng steam bath. Ayon sa kanya, hindi lang nito nililinis ang balat, kundi nakakatulong din itong maglabas ng toxins, magpa-relax ng mga kalamnan, at magpakalma ng ating isipan. Pagkatapos maligo, inirerekomenda niyang magpahid ng mga natural na langis, gaya ng langis ng rosas o violeta, upang mapanatiling malusog at hydrated ang balat. Ngunit hindi lang katawan ang dapat malinis. Binigyang diin din ni Avicenna na dapat ay laging malinis ang ating mga damit, tahanan, at maging ang mga kagamitan sa pagkain. Bago pa man nadiskubre ang mga mikrobyo, naintindihan na ni Avicenna na ang dumi ay pangunahing pinagmumula ng impeksyon. Ayon sa kanyang turo, ang pagpapanatili ng kalinisan sa sarili at sa ating paligid ay nagsisilbing harang laban sa sakit. Sa ganitong paraan, ang mahalagang enerhiya ng ating katawan ay hindi nauubos sa paglaban sa mga banta mula sa labas, kundi nagagamit ito para mapanatili ang ating kalusugan at panatilihing bata ang ating pakiramdam. Sa sistema ng panggagamot ni Avicenna, ang masahe ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang paraan ng pag-aalaga sa katawan. Hindi lamang ito tinitingnan bilang paraan ng pagre-relax, kundi bilang isang mabisang lunas sa mga karamdaman. May iba't ibang uri ng masahe ayon sa kanya. Mayroong malakas at masigla para sa mga atleta at may matipunong pangangatawan upang pasiglahin ang daloy ng dugo at patatagin ang mga kalamnan. Mayroon din namang banayad at dahan-dahang masahe para sa mga matatanda o mahihina ang katawan upang maalis ang tensyon at mapaganda ang sirkulasyon. Naniniwala si Avicenna na dapat gawin ang masahe bago mag-ehersisyo upang ihanda ang katawan at pagkatapos nito upang maalis ang pagkapagod. Binibigyang diin din niya ang paggamit ng mga partikular na langis na pinipili base sa pangangailangan ng tao at sa panahon. Halimbawa, kapag malamig ang panahon, gumagamit ng mga pampainit na langis tulad ng mustard oil. Kapag mainit naman, mas mainam ang mga pampalamig na langis gaya ng sandalwood. Ayon sa kanya, ang regular na masahe ay nakakatulong upang mapanatili ang ganda ng balat at lakas ng mga kalamnan. Pinipigilan nito ang maagang pagkakaroon ng kulubot. Pinapaganda ang galaw ng mga kasukasuan at nagbibigay ng gaan at sigla ng kabataan sa buong katawan. Ito ang mabisang paraan upang manatiling maliksi, malakas, at nasa maayos na kondisyon ang pangangatawan sa loob ng mahabang panahon. Si Avicenna ay isang kilalang eksperto sa mga halaman at sa kanyang aklat na Canon, inilarawan niya ang daan-daang uri ng mga halamang gamot. Ginamit niya ang lakas ng kalikasan para linisin ang katawan at panatilihin ang sigla nito. Ngunit hindi siya naghanap ng iisang himalang halaman laban sa pagtanda. Ang kanyang paraan ay nakapokus sa kabuuang kalusugan. Ginamit niya ang mga halaman para sa detox, pagpapabuti ng digestion, at pagpapakalma ng isip. Ilan sa mga paborito niya ay ang rosas, saffron, luya, kanela, at mint. Halimbawa, ang rose water ay inirekomenda niya bilang tonic sa muka para maging sariwa ang balat at mawala ang mga iritasyon. Ang tsaa ng rosehip naman ay pampalakas ng resistensya. Ang luya at kanela ay nakatutulong para
painitin ang daloy ng dugo at pabilisin ang metabolismo. Para naman sa kanya, ang saffron ay nagpapasaya ng puso at nagpapaganda ng kutis. Ang mahalaga, hindi basta-basta nagrereseta si Avicenna. Isinasaalang-alang niya palagi ang misaj o ang kakaibang kondisyon at pangangailangan ng bawat tao. Ang kanyang paggamit ng mga halaman ay hindi lamang basta tradisyon, kundi isang tumpak na siyensya para ibalik ang balanse ng katawan, ang tunay na sikreto ng mahaba at malusog na buhay. Sa paglipas ng panahon, natural na naiipon sa ating katawan ang mga dumi at toxins, mga bagay na tinawag ng tanyag na manggagamot na si Avicenna na labis na basura. Naniniwala siya na ang regular na paglilinis ng katawan ay sikreto para manatiling malusog at mukhang bata. Kapag hinayaan nating manatili ang mga duming ito, unti-unti nilang nilalaso ng ating dugo at pinapahirapan ang ating atay at bato na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit at mabilis na pagtanda. Ano ang mga paraang itinuro niya? Una, mahalaga ang paminsan-minsang pag-aayuno o fasting sa pamamagitan ng pagkain ng magagaan lang tulad ng sabaw ng gulay o prutas na bibigyan natin ng pahinga ang ating digestion at pagkakataong mailabas ang mga naipong dumi. Pangalawa, ugaliin ang pagpunta sa mga steam bath o sauna dahil sa pamamagitan ng pawis, maraming laso ng nailalabas ng ating katawan. Panghuli, gumamit ng mga natural na halamang gamot na nakakatulong sa paglilinis ng bituka, bato at atay. Simple lang ang prinsipyo. Kapag malinis ang loob, kitang-kita ang ganda sa labas. Ang malinis na katawan ay mas mabilis sumipsip ng sustansya, mas mabilis mag-renew ng mga cells, at nagbibigay sa balat ng isang malusog at kumikinang na ganda. Bilang isang manggagamot at eksperto sa sining, hindi kinalimutan ni Avicenna ang kahalagahan ng kagandahan at pag-aalaga sa balat. Ang kanyang mga sikreto sa pagpapaganda ay nakabatay lamang sa mga natural na sangkap. Naniniwala siya na ang ating balat ay nagsisilbing salamin ng ating kalusugan. Kaya naman, para sa kanya, dapat magsimula ang pag-aalaga mula sa loob ng katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at paglilinis ng sistema. Gayunpaman, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng panlabas na pag-aalaga. Para luminis ang balat, iminumungkahi niya ang paggamit ng darak o giniling na beans na hinaluan ng tubig o gatas. Ito ang nagsilbing unang bersyon ng mga facial scrub at uptan na ginagamit natin ngayon. Para naman mapanatiling malambot at masustansya ang balat, inirerekomenda niya ang paggamit ng mga natural na langis gaya ng almond, olive at langis ng rosas. Espesyal para sa kanya ang langis ng violet dahil sa nakaka-relax at nakakabatang epekto nito sa balat. Kilala rin ang kanyang mga face mask na gawa sa pulot-pukyutan, pula ng itlog, luwad at katas ng mga halaman. Nagbabala rin si Avicenna laban sa sobrang pagbibilad sa araw dahil itinuturing niya itong isa sa mga pangunahing dahilan ng maagang pagtanda ng balat. Ang lahat ng payong ito na mahigit 1,000 taon na ang tanda ang siyang pundasyon ng modernong natural at organic na kosmetolohiya sa kasalukuyan. Si Avicenna ang isa sa mga unang doktor na nagpatunay na ang kalusugan ng ating bibig ay may direktang kaugnayan sa kalusugan ng buong katawan. Ayon sa kanya, ang mga sirang ng ngipin at namamagang gilagid ay nagsisilbing pintuan para sa mga impeksyon mula sa bibig. Ang mga mikrobyong ito ay maaaring sumama sa daloy ng dugo at makapinsala sa puso, mga kasukasuan, at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan. Dahil dito, lubos niyang itinaguyod ang tamang paglilinis ng bibig.
Iminungkahi niyang gumamit ng mga pulbos mula sa mga ugat at halaman na hindi lamang naglilinis, kundi nagpapatibay din ng ating mga gilagid. Noong unang panahon, ang ginagamit na sipilyo ay mga sanga ng puno tulad ng punong neem na may likas na kakayahang pumatay ng mikrobyo. Para naman sa mabangong hininga at kalinisan ng bibig, nagpayo siyang magmumog ng mga nilagang halaman tulad ng mint o chamomile. Ang pagkakaroon ng malulusog na ngipin ay higit pa sa magandang ngiti. Ito ang susi sa maayos na panunaw dahil dapat nating manguya ng mabuti ang bawat pagkaing kinakain natin. Sa ganitong paraan, naiiwasan din ang pagkakaroon ng anumang lason o pamamaga ba sa loob ng katawan. Sa madaling salita, ang pag-aalaga sa ating mga ngipin ay pag-aalaga rin sa ating kabataan at mahabang buhay. Nabanggit na natin ang paghanga ni Avicenna sa mga halimuyak, pero ang kanyang turo ay mas malalim pa kaysa sa pagiging mabango lang. Naniniwala siya na ang mga amoy ay may direktang ugnayan sa ating utak at nervous system na kayang magpabago ng ating mood at pati na rin ng ating pakiramdam. Sa madaling salita, ito ang sinaunang bersyon ng aromatherapy. Hinati niya ang mga bango sa dalawang kategorya, gaya ng ginagawa sa pagkain, ang malamig at mainit. Halimbawa, ang rosas, sandalwood at violet ay itinuturing na malamig at nakakapagpakalma. Iminumungkahik niya ang mga ito para sa mga may iniindang sakit ng ulo, hindi makatulog, or madaling magalit. Sa kabilang banda, ang musk, amber at jasmine ay tinatawag na mainit na mga bango dahil nakakapagpasigla ang mga ito. Ginagamit ang mga ito para labanan ang matamlay na pakiramdam at para magkaroon ng dagdag na sigla sa katawan. Pinayuhan ni Avicenna ang pagdadala ng mga aromatic sachet, pagsisindi ng insenso sa loob ng bahay, o paghalo ng mga natural na langis sa tubig pampaligo. Ayon sa kanya, kung marunong tayong magbalanse ng ating emosyon gamit ang mga halimuyak, mas mapapanatili natin ang katahimikan ng ating kalooban, isang mahalagang sangkap para manatiling bata, malusog at masigla. Si Avicenna, isang dakilang henyo, ay naniniwala na hindi lamang ang katawan ang tumatanda, kundi pati na rin ang isipan. At para sa kanya, ang dalawang ito ay laging magkaugnay. Binigyang diin niya na upang mapanatili ang kabataan, mahalagang panatilihing aktibo at gising ang ating isip. Ayon sa isang tanyag na kasabihan, ang isipang walang ginagawa ay palaruan ng masama at ito mismo ang sumasalamin sa kanyang pananaw. Hinimok niya ang lahat na huwag tumigil sa pagkatuto, magbasa, mag-aral ng mga bagong siyensya, lumutas ng mahihirap na hamon, at makilahok sa mga makabuluhang usapin. Para kay Avicenna, ang pagiging aktibo ng utak ay nagpapabuti sa daloy ng dugo, nakakabuo ng mga bagong koneksyon sa isipan, at nakakatulong upang maiwasan ang paghina ng memorya o senility sa pagtanda. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ang isang malinaw at mausisang isipan ay nagpapanatili ng gana sa buhay, kaya't hindi nauubusan ng sigla o nahuhulog sa pagkabagot ang isang tao. Ang sinumang patuloy na nag-aaral ay nananatiling bata, ang enerhiya, may ningning sa mga mata at laging gising ang pakiramdam sa mundo. Pinatunayan ito ni Avicenna sa sarili niyang buhay, sa pagpapatuloy ng kanyang mga pananaliksik hanggang sa kanyang huling hininga. Ipinakita niya na ang matalas na kaisipan ang isa sa pinakamabisang sikreto para sa pananatiling bata. Likas sa ating mga tao ang makisalamuha sa kapwa at alam ito ng tanyag na manggagamot na si Avicenna. Para sa kanya, ang labis na pag-iisa at paglayo sa mundo
ay lason sa ating kalusugan at nagpapabilis ng pagtanda. Itinuturing niyang mabisang gamot ang pakikihalubilo sa mga taong matalino, positibo, at may mabuting kalooban. Ang masayang kwentuhan, tawanan, at pagpapalitan ng mga ideya ay nagpapasigla sa ating diwa at nagpapatibay sa ating puso. Ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa iba ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at pakiramdam na tayo ay mahalaga. Malaki ang tulong nito upang maging balanse ang ating isipan at pangangatawan. Sa kabilang banda, pinayuhan din tayo ni Avicenna na iwasan ng mga taong mainggitin at laging negatibo dahil inuubos lamang nila ang ating lakas at nilalason ang ating kalooban. Sa makabagong panahon, madalas nating ipinagpapalit ang tunay na ugnayan sa pakikipag-usap lamang sa harap ng screen. Ngunit mas mahalaga ngayon ang payo ni Avicenna. Pahalagahan ang iyong mga kaibigan, maglaan ng oras para sa pamilya, at humanap ng mga taong makakasundo mo. Ang tunay at tapat na pakikipagkapwa-tao ang pinakamabisang lunas sa lungkot at sikreto upang manatiling bata, masigla at puno ng buhay. Sa kanyang karanasan bilang manggagamot, madalas makatagpo si Avicenna ng mga taong sagad na sa pagtatrabaho o nakakaranas ng burnout mula sa mga pinuno at mga ngalakal hanggang sa mga karaniwang manggagawa. Nakita niya kung paano unti-unting pinahihina ng sobrang pagpapakapagod at kawalan ng pahinga ang katawan na nagreresulta sa mabilis na pagtanda. Dahil dito, isa sa mga pangunahing turo niya ay ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Itinuro niya na bagamat dapat tayong masiyahan sa ating trabaho, hindi dapat dito umiikot ang ating buong mundo. Mahalagang maglaan ng oras at lakas para sa pamilya, sa mga hilig natin, at sa ating espiritual na aspeto. Para kay Avicenna, ang tunay na pagpapahinga ay hindi lamang ang basta paghiga. Ito ay ang pagpapalit ng iyong ginagawa. Kung ang trabaho mo ay puro pag-iisip, ang pinakamainam na pahinga ay ang paggawa ng mga pisikal na bagay tulad ng paghahalaman. At kung pisikal naman ang iyong trabaho, mas mainam na magpahinga sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro o pakikinig ng musika. Ang ganitong paraan ay nakakatulong upang maiwasan ang stress at ang pagkaubos ng ating sigla. Ang kakayahang huminto sa tamang oras at mag-relax ay isang mahalagang sining na, ayon kay Avicenna, ay may direktang epekto sa haba at kalidad ng ating buhay. At sa huli, ang pinakatampok sa buong sistema ni Avicenna ay ang kapayapaan ng loob. Bilang isang taong may malalim na pananampalataya, naniniwala siya na hindi makakamit ang tunay na kalusugan ng katawan kung walang harmoniya sa kaluluwa. Binigyang diin niya ang halaga ng pananalangin, meditasyon o tahimik na pagmumuni-muni bilang paraan upang pumanatag ang ating isipan at makakonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang espiritual na aspetong ito ang nagbibigay sa tao ng matibay na pundasyon upang makayanan ang stress, takot at pangamba sa hinaharap. Ang pagtitiwala sa isang dakilang plano ay nagbibigay ng saysay sa buhay at pumapawi sa pakiramdam ng kawalan, na madalas ay siyang ugat ng depresyon at iba pang sakit na dulot ng emosyon. Anuman ang relihiyon o paniniwala ng isang tao, ang pagkakaroon ng espiritual na sandigan ang pangunahing bukal ng ating lakas at kapanatagan. Mapapansin din na ang taong may payapang kalooban ay laging nagmumukhang bata sa kanyang edad. Ang kanyang mukha ay hindi nababakas ng pag-aalala o pagkainis. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa taglay niyang kapayapaan.
Ito ang pinakamataas na antas tungo sa isang mahaba, masaya, at masiglang kabataan. Kaya naman, ano nga ba ang pangunahing sikreto ni Avicenna? Tulad ng inyong napagtanto, hindi ito tungkol sa iisang milagrosong reseta o mahiwagang halaman. Ang kanyang katalinuhan ay nagmula sa pag-unawa na ang pagiging bata at malusog ay bunga ng araw-araw na pagdidisiplina at pag-aalaga sa sarili. Isa itong buong sistema kung saan ang bawat detalye ay mahalaga. Ang hangin na iyong nilalanghap, ang tubig na iniinom, ang iyong pagkain, emosyon, tulog, ehersisyo, kalinisan, at maging ang iyong mental at espiritual na aspeto, lahat ng ito ay mga pundasyong bumubuo sa templo ng iyong kalusugan. Ang nakakamangha rito ay ang katotohanang ang mga kaalamang ito na mahigit 1,000 taon na ang tanda ay hindi kailanman naluma. Sa katunayan, mas naging mahalaga pa ang mga ito sa ating magulo at nakaka-stress na mundo ngayon. Matalas tayong naghahanap ng lunas sa mga mamahaling gamot at teknolohiya habang ang tunay na susi sa pananatiling bata ay nasa harap lang pala natin. Ito ay ang pakikipag-ugnayan ng maayos sa ating sarili at sa kalikasan. Maraming salamat sa pagtutok sa videong ito hanggang dulo. Kung may nakuha kayong mahalagang impormasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. At bago tayo magtapos, may tanong ako para sa inyo. Alin sa mga prinsipyo ni Avicenna ang ginagawa nyo na sa inyong buhay nang hindi nyo man lang namamalayan? I-share nyo naman sa comments dahil excited kaming basahin ang inyong mga karanasan.